Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1164-69. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Isang bolt ng Escarlate na kidlat ang dumaan sa isang hanay ng bundok sa Skyfeather Island. Hinabol ito ng nakakatakot na liwanag na naging sanhi ng panginginig ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa malapit sa takot. Mamatay ka ng masunurin. Malamig na tumawa ang tunay na Diyos Glaze. Bilang isang rank 2 true god, ang kanyang bilis ay halatang mas malaki kaysa kay Francis. Kahit na ginagamit ni Francis ang Lightning Swing Spatial Flash sa kanyang Lightning Fire Obliteration, ang True God Glaze ay lumalapit pa rin kay Francis. Isang surge ng pagkasira at apoy ang biglang lumitaw sa langit at lupa. Hu! Isang ilang daang yarda ang haba na itim na dragon ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Francis. Iyon ay isang inapo ng Destruction Dragon Race. Nayanig ang puso ni True God Glaze. Bagamat ang Black Destruction Serpent Dragon ay may maliit lang na bloodline ng Destruction Dragon Race, pinigilan pa rin ng bloodline na ito ang True God Glaze. Kung ang Black Destruction Serpent Dragon ay tunay na mula sa Destruction Dragon Race, ang True God Glaze ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na tumayo sa harapan nito. Kahit na kumuha ka ng lumilipad na espiritual na alagang hayop, hindi ka makakatakas. Ang tunay na Diyos na si Glaze ay malamig na ngumisi habang nakatingin sa Black Destruction Serpent Dragon ng may katakawan. Kahit na ang dragon na ito ay mayroon lamang isang napakahinang bloodline mula sa Destruction Dragon Race, ito ay magpapalakas ng kanyang mas mababang ranggo na bloodline ng marami. Bilang karagdagan, ang lakas at talento ng dragon na ito ay hindi rin masama, at maaari itong matakot sa iba kung nagawa niyang alipinin ito. Sinong nagsabing tatakas ako? Biglang lumingon si Francis at tumingin sa True God Glaze na may intensyong labanan. Ang figure ni Francis ay mukhang napakaliit sa Black Destruction Serpent Dragon, ngunit ang kanyang aura at layunin sa pakikipaglaban ay tumaas sa kalangitan. Hindi makalayo sa kanya ang tingin ni True God Glaze. Nayanig ang puso ni True God Glaze. Si Francis ay hindi tumatakas. Inilabas niya ang pambihirang alagang hayop na ito upang labanan. Sa tingin mo ba ikaw ang magiging kapareha ko pagkatapos maglabas ng Serpent Dragon na may mahinang bloodline ng Destruction Dragon Race? Ang tunay na Diyos Glaze ay hindi maiwasang mapangiti. Bagamat ang bloodline ng Black Destruction Serpent Dragon ay talagang nabigla sa kanya, hindi ito nakapagdulot ng malaking pinsala sa kanya dahil masyadong mababa ang cultivation ng Black Destruction Serpent Dragon. Sa kabilang banda, ito mismo ang gusto niya lumapit si Francis sa kanya. Tingnan natin. Nakatutok ang mga mata ni Francis nang lumitaw ang cold killing intent. Whoosh! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naging isang lalaki na may kaliskis ng dragon na nakatayo sa tabi ni Francis. Whoosh! Weng! Sa susunod na sandali, isang pares ng mga pakpak sa likod ni Francis ang kumikislap habang siya ay direktang umatake sa True God Glaze. Pagpapawi ng kidlat apoy. Isang Escarlate gintong apoy na nagbigay ng gintong liwanag ang lumitaw sa kanang kamay ni Francis, at hindi mabilang na puting kidlat ang kumikislap sa loob ng apoy. Ang Lightning Fire Obliteration ay nilikha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng Fire of Wind Lightning, ang Metal of Wind Lightning, at God Tribulation Lightning. Ito ay teknikal na isang sacred power, ngunit ang lakas nito ay lumampas sa mga limitasyon ng sacred power at ganap na maihahambing sa divine power na pinadalisay ni Francis. Gayunpaman, dahil ang Lightning Fire Obliteration ay nilikha ng tatlong magkakaibang kapangyarihan, para sa bawat bahagi ng Lightning Fire Obliteration na ginamit ni Francis, ito ay gugugol ng 3 beses na mas maraming enerhiya kaysa sa iba pang mga kapangyarihan. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Inilabas ni Francis ang nagliliyab na Escarlate gintong palad ng apoy at kidlat. Ang palad na ito ay nagliliwanag ng nakakatakot na aura na durog patungo sa tunay na Diyos Glaze. Ang isang peak stage na Mystic Light Realm ay umaatake sa isang rank 2 True God, ngunit ang kanyang pag-atake ay napakabangis. Kasabay nito, naglabas din ang Black Destruction Serpent Dragon ng bola ng Destructive Fire. Ignorante. Bagamat nagulat ang tunay na Diyos na si Glaze, malamig pa rin siyang humagulgol sa paghamak. Weng!
Ang tunay na Diyos na si Glaze ay nagpalipat-lipat ng kanyang banal na kapangyarihan, at ang kanyang banal na sandata ay naputol lamang. Boom! Isang itim na screen na may walang limitasyong kapangyarihan ang bumangga sa pag-atake ni Francis at ng Black Destruction Serpent Dragon. Whoosh! Agad na lumipat si Francis ng ilang milya ang layo. Sa susunod na sandali, isang itim na liwanag ng espada ang sumilaw sa lugar na kinaroroonan niya. Napakalakas! Nagulat si Francis. Kahit na kinokontrol niya ang kapangyarihan ng Lightning Fire Obliteration, ang kapangyarihang ito ay kapalit lamang ng kanyang divine power, na kasalukuyang mababa. Ang banal na kapangyarihan ng tunay na Diyos na si Glaze ay mas malakas pa rin, at ang kanyang mga pag-atake ay hindi naharang kapag ginamit niya ang kanyang banal na kapangyarihan. Gumagamit ng mga itlog para makabasag ng bato. Ang tunay na Diyos na si Glaze ay malamig na tumawa habang ang walang limitasyong hangin ng bangis ay umaagos patungo kay Francis. Ginamit siya ni Francis para pinuhin ang sarili niyang lakas at naging sanhi ng pagkawala ng mukha niya. Kailangang patayin ng tunay na Diyos Glaze si Francis at ilagay ang kanyang ulo sa Exchange Spiritual Hall. Nakatuon ang kaliwang mata ni Francis sa True God Glaze, at lumitaw ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning kasabay ng nakakatakot na kapangyarihan ng Eye Bloodline. Ang eye intent ng brat na ito ay malapit sa antas ng isang tunay na Diyos. Nagulat si True God Glaze. Alam niya na gagamit si Francis ng Eye Bloodline technique, ngunit napakalakas ng kaluluwa ni True God Glaze. Talaga bang makakasira sa kanya ang Eye Bloodline technique ni Francis? Ang kaliwang mata ni Francis ay biglang lumiwanag, at ang hindi mabilang na mga simbolo ng God Tribulation Lightning ay naging bola ng apoy. Ang bawat isa sa mga simbolong ito ay naglalaman ng apoy ng kaluluwa. Alab ng kidlat ng Tribulation ay boom! Ang isang bola ng God Tribulation Lightning na simbolo ay tila nag-aapoy habang ito ay sumabog sa mukha ni True God Glaze. Mayabang at mayabang. Si Francis ay may malamig na ekspresyon. Malinaw niyang alam na ang kanyang soul intent ay hindi makakagawa ng malaking pinsala sa isang rank 2 true God, ngunit ang relasyon sa pagitan ng God Tribulation Lightning at soul intent ay hindi masyadong malakas. Ang bilang lamang ng mga simbolo ng God Tribulation Lightning ang mahalaga. Si Francis ay may higit sa 5,000 simbolo ng God Tribulation Lightning, at kalahati lang ang ginamit niya. Pagkatapos gamitin ang Eye Bloodline technique, ang pagkibot sa God's Spiritual Eye ni Francis ay naging mas malakas kaysa dati, at ang bilis ng pag-ikot ng misteryosong gintong bola sa loob ng God Eye Dimension. Pumunta ka! Si Francis at ang Black Destruction Serpent Dragon ay parehong agad na kinasuhan sa True God Glaze. Sky Penetrating Finger. Pagsira ng Dragon Blow. Ang mga pag-atake ni Francis at ng Black Destruction Serpent Dragon ay parehong bumaril patungo sa True God Glaze. Boom! Hu! Hinarang ng mahabang espada ni True God Glaze ang pag-atake ng Black Destruction Serpent Dragon, ngunit ang mabilis na pag-atake ng daliri ni Francis ay tumama sa kanyang katawan. Gayunpaman, habang ang Sky Penetrating Finger ay maaaring makapinsala o pumatay sa Rank 1 True Gods, hindi ito gaanong napinsala sa Rank 2 True Gods. Nililigawan mo si kamatayan. Ang tunay na Diyos na si Glaze ay nagalit, at ipinalibot niya ang sinaunang linya ng dugo sa loob ng kanyang katawan. Mayroon siyang Ghost Dao bloodline na nagpapataas ng lakas ng kanyang divine body at divine power. Guru, sa aming lakas, hindi kami itong rank 2 True Gods match. Sabi ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang banal na kapangyarihan at banal na sandata ng tunay na Diyos Glaze ay masyadong malakas. Kung ang Black Destruction Serpent Dragon ay naka-recover sa antas ng isang rank 1 True God, ang kanilang tsansa na manalo ay napakataas, ngunit wala pa itong oras. Gayunpaman, umiling si Francis. Kahit na sinubukan nilang tumakbo, hindi sila pababayaan ni True God Glaze. Higit pa rito, kung ginamit ni Francis ang Misty Spatial World para umalis, maaaring pumunta si True God Glaze at patayin ang ilang dosenang libong clansmen ng Blazing Fire Golden Ship Race. Bagamat walang magandang pakiramdam si Francis para sa karerang ito, ayaw niyang makakita ng ilang dosenang libong tao na namamatay dahil sa kanya. Whoosh! Ikinaway ni Francis ang kanyang kaliwang braso, at lumitaw ang isang malakristal na pulang lalaki na nagradiated ng malakas na sinaunang bloodline na aura. Marami pang katulong.
Ang ekspresyon ng tunay na Diyos Glaze ay naging malamig. Bagamat hindi masyadong mataas ang lakas ng bagong dating na ito, ang bloodline aura na nagmumula sa kanya ay yumanig sa katawan ni True God Glaze. Sabay-sabay na pag-atake. Umungol si Francis, at kumilos din ang Black Destruction Serpent Dragon at Wilfred. Earth Mode Restriction. Pagsira ng Dragon Blow. Sky Penetrating Finger. Nagkasagupaan ang tatlo laban sa True God Glaze. Si Francis at ang Black Destruction Serpent Dragon ay nasa unahan habang si Wilfred ay nandoon para sa suporta. Ang Sacred Lightning Body ni Francis ay umabot na sa mga unang yugto ng 7th level at naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, kaya ang normal na rank 1 True Gods ay walang magawa sa kanya. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may Destruction Dragon Body, nakapantay ng katawan ni Francis. Gayunpaman, ang tunay na Diyos na si Glaze ay mas nakakatakot pagkatapos gumamit ng banal na sandata. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na kunin ang kanyang mga laslas ng kadiliman. Dalawang sinaunang bloodline aura at ang inapo ng isang God Eye. Ang puso ni True God Glaze ay nanginig nang makita niya si Wilfred na nagtatago sa likod ni Francis. Ang katawan ni Wilfred ay naglalaman ng dalawang makapangyarihang sinaunang bloodline na aura, at isa sa mga ito ay ang Eyes of Myriad Forms. Kailangang malaman ng isa na ang mga inapo ng God Eyes ay napakatalino sa Ancient Desolate Realm of Gods, at tiyak na ipapadala sila sa pinakamataas na 4-star forces o 5-star powers kapag natuklasan. Lahat kayo ay dapat mamatay. Nagpa siya ang tunay na Diyos Glaze. Kung iiwan ni Francis ang Sky Feather Island na buhay, siya at ang kanyang mga kaalyado ay magiging mga eksperto sa Ancient Desolate Realm of Gods sa hinaharap at tiyak na babalik upang maghiganti sa hinaharap. Black Shahel Destruction. Sinunog ni True God Glaze ang kanyang bloodline na divine power at hinawakan ang kanyang mahabang espada gamit ang dalawang kamay habang ang nakakatakot na aura ay bumaril sa kalangitan. Hindi maganda. Isang rank 2 True God's ultimate move. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Francis. Sa sandaling ito, ang tunay na Diyos na si Glaze ay gagamit ng isang pangwakas na hakbang nang hindi isinasaalang-alang ang presyo. Naakit ni Francis ang True God Glaze para makagamit siya ng ilang nakatagong card, ngunit ganoon din para sa True God Glaze. Ngayon, gagamit siya ng ultimate move sa isang Peak Mystic Light Realm. Boom! 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 Nagdilim ang langit at lupa nang magsimulang humagulgol ang mga multo. Bam! Ang tunay na Diyos na si Glaze ay naglaslas gamit ang kanyang mahabang espada, at isang nakakatakot na madilim na liwanag ng espada ang tumama patungo sa tatlo. Lahat ng nalampasan nito ay namatay. Ang tunay na Diyos na si Glaze ay nagpahayag ng isang matagumpay na ngiti pagkatapos gamitin ang hakbang na ito. Kahit na ang normal na rank 2 True Gods ay hindi mangangahas na madaling harangin ang pag-ataking ito. Francis. Sumigaw ang Black Destruction Serpent Dragon. Kahit na ang kapangyarihan ng pag-atake na ito ay nakakalat at umatake sa kanilang tatlo ng sabay-sabay, sapat pa rin iyon para masaktan ng husto ang pundasyon ng Black Destruction Serpent Dragon. Umaasa ito kay Francis dahil alam nitong mayroon siyang napakalakas na defensive weapon. Kapag naalis na ang nagtatanggol na sandata na ito, tiyak na mahaharang nito ang suntok na ito. Banal na sandata. Sa kritikal na sandaling ito, mas kalmado si Francis kaysa sa iba. Mabilis na gumalaw ang kanyang pag-iisip, ngunit hindi pa rin niya inalis ang Ancient God Seal dahil ang misteryosong gintong bola sa kanyang God Eye ay biglang naglabas ng isang panaginip na kulay na nagpasindak kay Francis. Ito ang pinagmula ng origin sa kanyang God Eye. Nagsimulang magpanik ang Black Destruction Serpent Dragon matapos makita si Francis na tulala na nakatayo roon nang hindi inilalabas ang kanyang banal na sandata. Hindi nito maintindihan kung bakit hindi gagamitin ni Francis ang banal na sandata kahit ngayon. Sa sandaling ito ay nalilito, ang God Spiritual Eye ni Francis ay naglabas ng nakakatakot na puwersa. Sa isang iglap, isang panaginip na liwanag ang sumilay sa kaliwang mata ni Francis bago naging dagat ng ginto. Itong aura. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon, at nanginginig ang puso nito. Nakita na nito ang aura pabalik sa God Corpse. Ginamit ni Francis ang kapangyarihang ito para makipagtulungan sa iba pang mga inapo ng God Eye at muntik ng patayin ang tunay na Diyos na si Tianfa. Gayunpaman, kasalukuyang nag-iisa si Francis.
Magiging kasing lakas kaya ng dati ang kapangyarihang ito. Anong nangyayari? Natigil ang ngiti ng tunay na Diyos Glaze, at nagsimula siyang manginig ng katutubo. Weng! Nakalok ang kaliwang mata ni Francis sa pag-atake ni True God Glaze, at ang panaginip na kulay sa loob ng misteryosong gininto ang bola ay agad na nagsimulang i-twist ang lakas ng pag-atake. Sa susunod na sandali, isang nakakatakot na liwanag ng espada ang bumaril mula sa kaliwang mata ni Francis. Ang pag-atake na ito ay eksaktong kapareho ng panghuling pag-atake ni True God Glaze. Maging ang kapangyarihan nito ay lubos na katulad. Para bang na-double niya ang ultimate attack ni True God Glaze. Boom! Tianfa or Flynn. Boom! Pang! Nagsagupaan ang dalawang suntok na nagdulot ng paglipad ng buhangin at bato kung saan-saan habang nagdidilim ang kalangitan. 11:65. Gulat na tiningnan ni Francis ang eksena sa harapan niya. Bagamat siya ang may gawa nito, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Boom! Dalawang magkaparehong sword light ang nagsagupaan sa hangin at lumikha ng isang nakakatakot na bagyo. Anong nangyayari? Ang Black Destruction Serpent Dragon ay natigilan at hindi naintindihan. Hindi niya akalain na ang ganitong kakaibang eksena ay magaganap pagkatapos gamitin ni Francis ang origin power ng kanyang God Eye. Anong uri ng mata ng Diyos ang ikasyam na mata ng Diyos? Naglaho ang kadiliman at inihayag ang nabigla na ekspresyon ng tunay na Diyos Glaze. Brat, anong ginawa mo? Tunay na Diyos Glaze biglang umungol. Hindi pa rin niya maintindihan ang nangyari kanina. Paano magagamit ni Francis ang Black Shahel Destruction? Iyon ang kanyang ultimate skill. Bilang karagdagan, kahit papaano ay alam ni Francis ang kasanayang ito, ang kapangyarihan nito ay hindi magiging napakahusay dahil sa pagkakaiba ng paglilinang sa pagitan nila. Higit pa rito, ang Black Shahel Destruction ay isang battle technique ng Ghost Dao, at si Francis ay walang anumang Ghost Dao aura na nagmumula sa kanya. Imposible lang para sa kanya na gamitin ang Black Shahel Destruction sa ganoong antas. Gayunpaman, noong ginamit ni Francis ang Black Shahel Destruction, ang kapangyarihan nito ay kapantay ng True God Glaze. Hindi nag-abala si Francis sa True God Glaze habang nagsimula siyang mag-isip. Noong nakaraan, maaaring duplicate ng kanyang God Eye ang mga mapagkukunan, kaya hindi nagtagal ay huminahon si Francis mula sa sorpresa. Parang nag-evolve na ang duplication ability ko. Dati, na-double ko lang ang mga item sa loob ng kaliwang mata ko, pero ngayon, nadodoble ko na rin ang kahit ano mula sa outside world. Sa pag-iisip hanggang doon, ang puso ni Francis ay nanginginig, at siya ay labis na natuwa. Ang pagpapalakas ng kanyang kakayahan sa pagkopya ay nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng gayong nakakatakot na kakayahan. Gayunpaman, ang enerhiya na kailangan para ma-duplicate ang isang kasanayan ay isang bagay na hindi talaga kayang tiisin ni Francis. Mahigit kalahati ng kanyang Yuan Chi at Eye Intent ay naubos na, at ang kanyang origin power ay naubos na rin. Napagtanto ni Francis na ang kanyang God Spiritual Eye ay nasa mahinang kalagayan na ngayon. Para itong isang nasa katanghaliang gulang na biglang tumanda. Ito ay dahil ang God Spiritual Eye ni Francis ay nawala ng malaking halaga ng origin power. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Francis na ang kanyang pinagmulan na kapangyarihan ang naubos kapag na-duplicate niya ang mga mapagkukunan sa loob ng dimensyon ng kanyang God Eye. Gayunpaman, ang pagdoble ng mga mapagkukunan ay ganap na naiiba sa pagdoble ng isang kasanayan. Ang pagdoble ng mga mapagkukunan ay tumagal ng maraming oras at dahan-daang ginamit ang kanyang origin power, kaya ang paggamit ay hindi natukoy. Sa kabilang banda, ang pagduplicate ng isang skill ay gumamit ng maraming origin power sa isang iglap dahil ang kakayahan ng kaliwang mata ay ginamit sa limitasyon nito. Matapos pag-isipang mabuti ang lahat, itinaas ni Francis ang kanyang ulo at tumingin sa tunay na Diyos Glaze na may malabong ngiti. Bagamat ang pagdoble sa skill kanina ay pansamantalang humina sa kaliwang mata ni Francis, natakot din ito sa True God Glaze dahil hindi pa rin niya naiintindihan kung paano magagamit ni Francis ang Black Shahel Destruction. Brat, sabihin mo sa akin, paano mo nalaman ang aking kakayahan sa pakikipaglaban?
Bagamat bahagyang natakot ang tunay na Diyos na si Glaze, si Francis ay nasa tuktok lamang ng Mystic Light Realm, kaya muling lumitaw ang kanyang pagmamataas pagkaraan ng ilang sandali. Hehe, hulaan mo. Hindi mapigilan ni Francis na mapangiti. Kahit ang maliit na boss ang magnanakaw at ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi alam ang mga sekreto ng kanyang God's spiritual eye, kaya bakit niya sasabihin sa True God Glaze? Nililigawan mo si kamatayan. Nagumbok ang mga ugat ni True God Glaze nang marinig niya ang sagot ni Francis. Weng! Ang tunay na Diyos na si Glaze ay nagpalipat-lipat ng kanyang banal na kapangyarihan sa kanyang banal na sandata at malapit ng kumilos. Isang malakas na surge ng eye intent ang biglang bumaril mula sa kaliwang mata ni Francis. Black Shahel Destruction. Umungol si Francis. Ano? Nanginginig ang katawan ni True God Glaze, at hindi niya maiwasang mapa-atres ng ilang hakbang. Gayunpaman, sa susunod na sandali, napagtanto niya na hindi ginamit ni Francis ang Black Shahel Destruction at tinatakot lang siya. Napuno ng kahihiyan ang ekspresyon ni True God Glaze. Siya, isang rank 2 True God, ay natakot lang sa isang peak stage na Mystic Light Realm. Kung kumalat ang balita tungkol dito, wala na siyang mapaglagyan ng mukha sa hinaharap. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang alon ng malamig na kadiliman ang tumusok patungo sa kanya sa hangin. Hindi maganda. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng tunay na Diyos Glaze, at ginamit niya ang kanyang banal na kapangyarihan upang protektahan ang kanyang sarili. Whoosh! Shoo! Tumagos ang alon patungo sa kanyang dibdib. Whoosh! Sa isang kislap ng silver gray na ilaw, ang maliit na paws ang magnanakaw ay agad na bumalik sa gilid ni Francis. Meow-meow. Ipinaalam ng maliit na paws ang magnanakaw kay Francis ang tungkol sa nangyari sa pagpaslang dito ngayon. Sa kritikal na sandali, ipinakalat ng True God Glaze ang kanyang divine power upang harangan ang karamihan sa pinsalang dulot ng pagpatay sa maliit na paws ang magnanakaw. Tama na. Nanlamig ang mga mata ni Francis habang nakatingin sa kaluluwa ni True God Glaze gamit ang dalawang mata. Sinabi ni Francis sa maliit na paws ang magnanakaw na magtago sa gilid mula nang magsimula ang labanan. Ito ay magpapahintulot sa maliit na paws ang magnanakaw na nasa isang mas mahusay na posisyon upang patayin ang kaaway kapag ang kanyang bantay ay ibinaba. Hindi nila inaasahan na ang tunay na Diyos na si Glaze ay mag-iingat. Talagang karapat-dapat siyang maging isang matandang rank 2 True God. Shit! Walang hiyang bastard. Tumagas ang dugo mula sa bibig ni True God Glaze. Hindi niya akalain na si Francis ay magiging napakatuso para takutin siya para bigyan ng pagkakataon ang nakatagong pusa para sa pagpatay. Higit pa rito, ang espiritual na alagang hayop na ito ay may nakakatakot na banal na sandata. Sa kabutihang palad, hindi mataas ang cultivation nito kung hindi ay namatay na ang tunay na Diyos na si Glaze. Sisingilan. Agad na umungol si Francis. Daliri na nagpapawi ng Diyos. Ipinakalat ni Francis ang Lightning Fire Obliteration at sinisingil sa True God Glaze. Lahat kayo ay nililigawan si kamatayan. Bagamat nasugatan si True God Glaze, hindi siya natakot. Pagsira ng Dragon Blow. Lumapit din ang Black Destruction Serpent Dragon at iwinagayway ang magkabilang palad, nagpakawalo ng mga alon ng nakakatakot na Scarlotte itim na draconic na apoy. Dahil nalantad na ang munting paws ang magnanakaw, walang kabuluhan ang muling pagtatago. Inilabas nito ang maitim na gininto ang Dragon Snake Whip sa leeg nito at hinamplas ito patungo sa True God Glaze. Mabigat na lupa, paghihigpit sa kahoy. Si Wilfred ay patuloy na gumagamit ng mga diskarte upang maapektuhan ang tunay na Diyos Glaze. Sa sandaling ito, nagawa ni Francis at ng kumpanya na dahan-daang supulan ang True God Glaze nang hindi gumagamit ng anumang nakatagong card. Shit! Ginagamit mo lang ang mga numero mo. Ang tunay na Diyos Glaze ay umungal sa galit. Hindi siya natakot sa pagtatambal ni Francis at ng Black Destruction Serpent Dragon, ngunit ngayon, sumali na rin ang maliit na paws ang magnanakaw. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay lubhang tuso at dalubhasa sa pananambang. Ginagamit din ni Wilfred ang kanyang Eyes of Myriad Forms para supulan siya. Hehe, ito ay itinuturing na gumagamit ng mga numero.
Si Little Black at ang maliit na Paz ang magnanakaw ay pareho kong espiritual na alagang hayop, at siya ang aking clone. Hindi napigilan ni Francis ang tumawa. Ikaw. Ang tunay na Diyos na si Glaze ay may galit na galit, ngunit wala rin siyang masabi bilang tugon. Masusuklam lang niya ang katotohanang si Francis ay may napakalakas na espiritual na alagang hayop. Tulad ng para sa clone, ang kanyang battle power ay hindi simple, at mayroon pa siyang eyes of myriad forms. Iniwan ng tunay na Diyos Glaze ang kanyang clone pabalik sa palasyo. Tsaka average lang ang lakas ng clone niya kaya kahit dalhin niya ang clone ay hindi na nito mababago ang sitwasyon. Takbo. Naisip ng tunay na Diyos Glaze. Kung magpapatuloy ito, siya ay makulong at mapatay ni Francis at ng kumpanya. Whoosh! Ang tunay na Diyos na si Glaze ay naging isang bahid ng liwanag at mabilis na tumakbo sa malayo. Kasabay nito, isang token ang lumitaw sa kanyang kamay, na ginamit ng tunay na Diyos na si Glaze upang magpadala ng mensahe. Sa tingin mo saan ka tatakbo? Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay at inilagay si Little Black, ang munting Paz ang magnanakaw, at si Wilfred sa Misty Spatial World habang hinahabol niya ang True God Glaze. Whoosh! Isang kumikislap na gintong busog ang lumitaw sa kamay ni Francis. Ang mahabang busog na ito ay ang substandard na sandata ng Diyos na nakuha ni Francis mula sa pagpatay kay Lu Wei. Ang busog na ito ay tinawag na Instant Sky, at ginamit ito para sa mga assassinations. Malakas iyon at kasing bilis ng kidlat. Kahit na ang espesyal na kakayahan ng busog na ito ay hindi kasing husay ng Skylocking Bow, ito ay isang substandard na sandata ng Diyos, kaya ang kapangyarihan nito ay mas mahusay. Weng! Pinagsama ni Francis ang kanyang Lightning Fire Obliteration sa Instant Sky. Whoosh! Sa isang kislap ng gininto ang liwanag, isang eskarlata na araw ng apoy ang bumaril sa hangin at lumampas sa balikat ng tunay na Diyos na si Glaze. Kung makikita ito ni Lu Wei, matutulala siya dahil ang forte ng Instant Sky ay assassination. Hindi ito ginamit para sa pagbaril sa ganoong katagal o sa panahon ng pagtugis. Ang busog na ito ay walang kakayahan sa paglock, ngunit mayroon akong espiritual na mata ng Diyos. Ang busog na ito ay hindi angkop para sa mga pagtugis, ngunit ang kaliwang mata ni Francis ay bumawi sa kahinaang ito. Ang kaliwang mata ni Francis ay nakakakita ng napakalayo, at ito ay sinanay sa True God Glaze. Kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, magpapaputok siya ng araw na gawa sa Lightning Fire Obliteration. Matapos masanay sa Instant Sky, naging mas tumpak ang pagbaril ni Francis. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy, ang mga pinsala ni True God Glaze ay naging mabigat, at nagsimula siyang bumagal. Hoo! Ipinatawag ni Francis ang Little Black at ginamit ito para habulin ang True God Glaze habang patuloy siyang nag-shoot ng mga araw gamit ang Instant Sky. Francis, bitawan mo ako, at ipinapangako ko na hindi kita guguluhin sa hinaharap. Tunay na Diyos ang katawan ni Glaze ay pinaso na itim, ngunit ang kanyang mukha ay maputlang puti. Sa puntong ito, isang buong buwan na siyang hinabol ni Francis. Siya ay nasugatan ng husto at hindi na ang laban ni Francis. Malamig na tumawa si Francis at hindi nagsalita. Kahit na ang tunay na Diyos na si Glaze ay hindi nagdulot ng gulo para kay Francis ng personal, tiyak na makakahanap siya ng ibang tao na gagawa nito. Malinaw na imposible para sa tunay na Diyos na si Glaze na patawarin siya sa puntong ito. Francis, palapit na tayo ng palapit sa teritoryo ng Skyfeather Island Lord. Mabilis na tapusin siya. Nagsalita ang Black Destruction Serpent Dragon sa sandaling ito. Bagamat ang True God Glaze ay hinahabol ni Francis, ang rutang tinatahak niya ay walang tao sa paligid dahil ayaw ni True God Glaze na makita ng iba ang sitwasyong kinaroroonan niya. Gayunpaman, ang huling destinasyon niya ay malinaw na ang teritoryo ng Skyfeather Island Lord. Alab ng kidlat ng Tribulation Eye. Pinagsama ni Francis ang halos 4,000 simbolo ng God Tribulation Lightning nang walang sinabi at pinakawala ng pinaka-nakakatakot na God Tribulation Lightning na ay bloodline technique na kaya niya. Boom! Isang bola ng kidlat ang sumabog sa mukha ni True God Glaze. Ang tunay na Diyos na si Glaze ay napasigaw sa sakit, ngunit pagkatapos ay bigla siyang nagpakita ng isang nakamamatay na ngiti. Tapos na sayo.
Nandito na ang pangalawa kong kapatid. Ang tunay na Diyos na si Glaze, na ngayon ay lubhang mahina, ay tumingin kay Francis at sa itim na serpent dragon na parang patay na sila. True God Glaze ay hindi sinabi sa Skyfeather Island Lord tungkol sa kung ano ang nangyayari dahil ito ay masyadong nakakahiya, ngunit siya ay nagpadala ng mensahe sa kanyang pangalawang kapatid na lalaki. Ang kanyang pangalawang kapatid na lalaki True God Gareth ay isang rank 3 True God at madaling mapatay si Francis. Boom! Ang mga maitim na ulap ay naghagis-hagis at lumiko sa malayo habang ang isang alon ng kadiliman ay bumaba. Nakakatawa. How dare you attack someone under the Skyfeather Island Lord? Isang napakapayat na elder ang sumugod. Sa tingin mo kaya mo pang mabuhay ngayong nandito na siya? Nanlamig ang mukha ni Francis habang naglalabas siya ng nakakatakot na bloodline na divine power mula sa kanyang hintuturo at pinagsama ito sa lightning fire obliteration. Kasabay nito, ang Black Destruction Serpent Dragon sa ilalim ng kanyang mga paa ay sinunog ng itim na apoy ng destruction. Sky Penetrating Finger. Destruction Dragon Breath. Ginamit ng Black Destruction Serpent Dragon ang origin power of destruction nito kasama ang Destruction Dragon Breath. How dare you kill me? Ang takot ay lumitaw sa mukha ni True God Glaze habang ang malamig na pakiramdam ng kamatayan ay lumaganap sa kanyang katawan, ngunit siya ay napakahina ngayon at hindi niya nagawang harangan si Francis at ang Black Destruction Serpent Dragon. Boom! Agad na pinatay ng kanilang mga pag-atake ang tunay na Diyos na si Glaze. Arg! Nililigawan mo si kamatayan. How dare you kill my third brother? Sa di kalayuan, ang ekspresyon ng tunay na Diyos na si Gareth ay naging lubhang mabangis at pangit. Para siyang multo mula sa impyerno habang siya ay tumalon kay Francis. Ranggo ng ikatlong tunay na Diyos. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Francis. Alam niyang masasaktan niya ang puwersa ng Skyfeather Island Lord sa sandaling habulin niya ang True God Glaze, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Hindi siya pakakawalan ni Froilan at pati na rin ang True God Glaze, kaya malinaw na hindi rin papayagan ng Skyfeather Island Lord. Kung iyon ang kaso, papatayin lang ni Francis ang lahat sa ilalim ng utos ng Skyfeather Island Lord nang walang pag-aalinlangan. 1166. Ang dahilan kung bakit maaaring pamunuan ng Skyfeather Island Lord ang Skyfeather Island ay hindi dahil napakalakas ng kanyang puwersa. Ito ay dahil mayroon siyang dalawang eksperto sa tunay na Diyos sa ilalim niya. Bukod sa kanila, ang Island Lord's Palace ay naglalaman lamang ng ilang mga disipulo at tagapaglingkod. Bagamat tinawag itong isla, ang laki nito ay maihahambing sa buong Great Gunlord Dynasty. Mula dito, makikita ng isa kung gaano kalakas ang tatlong tunay na Diyos para mapangunahan nila ang buong Skyfeather Island. Lahat sila ay medyo malakas kumpara sa iba sa parehong antas ng paglilinang. Napatay lang ni Francis ang pinakamahina sa tatlo, at nangangailangan ito ng maraming nakatagong card pati na rin ang tulong ng Black Destruction Serpent Dragon, Wilfred, at ang munting pos ang magnanakaw. Sa sandaling ito, ang pangalawang pinakamalakas na tao mula sa puwersa ng Skyfeather Island Lord, ang True God Gareth, ay naniningil kay Francis. Mayroong siyam na ranggo para sa mga tunay na Diyos. Kahit na ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat ranggo ay hindi sobrang nakakatakot, ang isang rank 3 True God ay hindi isang pag-iral na maaaring labanan ni Francis ngayon. Naghanda si Francis na gamitin ang Misty Spatial World ngunit nag-alinlangan sandali. Kung gagamitin ko ang Misty Spatial World para umalis, tiyak na susubukan ng taong ito na hanapin ako, at kapag hindi niya ako mahanap, malamang nakakatayin niya ang Blazing Fire Golden Ship Race. Bumagsak ang puso ni Francis. Kahit na ang Blazing Fire Golden Ship Race ay kasing liit ng langgam sa paningin ng True God Gareth, kapag hindi niya mahanap si Francis, kakatayin niya ang Blazing Fire Golden Ship Race para lang mailigtas ang mukha. Dumating ang tunay na Diyos na si Gareth habang nag-aalangan si Francis. Ang bilis naman. Tumalon ang puso ni Francis sa gulat. Ang tunay na Diyos na si Glaze ay bahagyang mas mabilis kaysa kay Francis, ngunit ang tunay na Diyos na si Gareth ay mas mabilis. 12,000 milya ang layo niya, ngunit sa maikling panahon na nagmumuni-muni si Francis, nakarating na siya. How dare you kill my third brother?
Go die! Ang tunay na Diyos na si Gareth ay may kakilakilabot at galit na ekspresyon. Sa totoo lang, hindi niya gaanong pinansin nang humingi ng tulong ang tunay na Diyos na si Glaze. Mula sa kanyang pananaw, walang sino man sa Skyfeather Island ang katapat ni True God Glaze. At saka, hindi pa rin sila mangangahas na patayin ang tunay na Diyos na si Glaze, kaya ang tunay na Diyos na si Gareth ay hindi sumugod ng buong bilis. Gayunpaman, nang sa wakas ay dumating siya, nakita niya ang True God Glaze na pinatay sa harap mismo ng kanyang mga mata. Nangangahulugan ito na ang tunay na Diyos na si Gareth ay bahagyang responsable sa pagkamatay ng tunay na Diyos na si Glaze. Kung nalaman ito ng kanyang kuya, mapaparusahan siya. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng tunay na Diyos na si Gareth na patayin si Francis anuman ang mangyari. Boom! Hu! Isang malamig na kamao na natatakpan ng hangin ng mga multo na durog patungo kay Francis. Guro, ano ang dapat nating gawin? Ang Black Destruction Serpent Dragon ay natakot. Sa pagkakataong ito, ang kanilang kalaban ay isang rank 3 True God na nag-cultivate sa nakakatakot na Dao of Ghosts. Masyadong mababa ang cultivation ng Black Destruction Serpent Dragon, kaya hindi ito nakatakas o nakadepensa. Maaari lamang itong umasa kay Francis. Ang maliit na boss ang magnanakaw ay nagtago na sa Misty Spatial World. Walang oras para magtago sa Misty Spatial World o mag-teleport palayo. Bumagsak ang ekspresyon ni Francis. Ang pagpasok sa Misty Spatial World at pag-teleport palayo ay parehong kinakailangang oras. Ang pag-teleport ay nangangailangan din ng isang matatag na landas. Whoosh! Nanlaki ang mga mata ni Francis, at isang tatsulok na piraso ng metal ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang piraso ng metal na ito ay agad na nagbago ng hugis at naging isang itim na kalasag. Hinawakan ni Francis ang banal na sandata at hinarap ang pag-ataking ito mula sa isang rank 3 True God ng direkta. Isang itim na pabilog na hadlang ang hamarang sa pag-atake ni True God Gareth. Maaari ring ginamit ni Francis ang kakayahan ng pagdoble ng God ay para harangan ang pag-ataking ito, ngunit ang pagdoble sa pag-atake mula sa isang rank 3 True God ay gagamit ng maraming enerhiya, kaya pinili ni Francis na gamitin ang banal na sandata sa halip. Kahit na ang layunin ng True God na si Gareth na pumatay kay Francis ay malamang na magiging mas malakas pagkatapos maglabas si Francis ng napakalakas na banal na sandata, hindi ito mahalaga sa puntong ito dahil hindi niya pa rin pababayaan si Francis. Iyon ba ay isang defensive na banal na sandata? Napalitan ng pagtataka ang ekspresyon ni True God Gareth. Kahit na may divine weapon si Francis, hindi niya dapat na harangin ang kanyang pag-atake ng ganoon kadali. Nangangahulugan ito na ang defensive na divine weapon ni Francis ay dapat na isang middle tier na divine weapon kahit papaano. Ang mga mata ni True God Gareth ay agad na puno ng kasakiman. Matapos harangin ang pag-atake, mabilis na umatras si Francis at tinakpan ang Black Destruction Serpent Dragon at Wilfred ng kanyang layunin. Whoosh! Si Francis at ang kumpanya ay nawala. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay huminto sandali sa loob ng Misty Spatial World bago agad nagsalita, "Guro, walang silbi ang magtago sa Misty Spatial World." Wala bang silbi magtago dito? Nagulat si Francis. Kapag ang isang tao ay umabot sa antas ng tunay na Diyos, ang kanilang kontrol sa mga batas ng langit at lupa ay aabot sa isang bagong antas, kabilang ang mga batas ng kalawakan. Bagamat nagtatago tayo sa loob ng Misty Spatial World, nakatago lamang tayo sa loob ng mga batas ng kalawakan. Napakalakas ng taong ito, kaya tiyak na madiraman niya kung saan tayo nagtatago. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay sobrang kaalaman. Ang munting mundo na kanilang pinagtataguan ay agad na nagsimulang manginig. Idiot! Sa tingin mo ba hindi kita mahahanap pagkatapos mong magtago sa Spatial Little World? Siguradong galing ka sa ibang dimensyon. Tumawa si True God Gareth. Nahanap na niya kung saan nagtatago si Francis at ang kumpanya. Ang kailangan lang niyang gawin ay bombahin ang sukat at pilitin silang palabasan. Ang tunay na Diyos na si Gareth ay handa na. Kapag lumitaw si Francis at ang kumpanya, mamamatay sila. Boom! Tunay na Diyos Gareth sumuntok.
Bagamat mukhang walang gaanong lakas ang kamao na ito, naglalaman ito ng malakas na kapangyarihan ng mga batas na pumasok sa hangin at naging sanhi ng pagyanig ng langit at lupa. Ang tunay na Diyos na si Gareth ay halatang hindi makalusot sa ancient desolate realm of gods, spatial structure gamit ang kanyang lakas, ngunit hanggat nagagawa niya itong kalampag ng kaunti, magdudulot ito ng malaking pinsala sa misty spatial world. Agad na nagsalita ang Black Destruction Serpent Dragon, Guro, kung magpapatuloy ito, ang munting mundo sa loob ng misty spatial world ay mawawasak. Ano? Nawasak. Ang mukha ni Francis ay puno ng pagkabigla nang magsimula siyang magpanik. Kapag ang misty spatial world ay nawasak, ang lahat ng mga mapagkukunan sa loob ng misty spatial world ay ipapakita rin. Gayunpaman, ang paglabas ngayon ay kapareho ng pagkamatay. Wala na ba siyang daan para makatakas? Hindi, mayroon pa ring landas ng kaligtasan. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Francis habang pinagsama ang kanyang layunin sa kanyang kaliwang mata. Ang tunay na Diyos na si Gareth ay binobomba pa rin ang dimensyon sa labas ng mundo at nagiging sanhi ito ng alon. Lumabas ka! Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni True God Gareth habang sumusuntok. Kumpiyansa siya na ang suntok na ito ay magpapalabas kay Francis at ng kumpanya. Boom! Ang suntok ni True God Gareth ay tumama sa hangin at nagsanib sa kalawakan, ngunit biglang natigil ang ekspresyon niya. Paano ito posible? Hindi ko na sila nararamdaman. Ang tunay na Diyos na si Gareth ay agad na nataranta. Bigla na lang, hindi na niya maramdaman kung saan nagtatago si Francis at ang kumpanya. Wala ring kaguluhan sa kalawakan. Si Francis at ang kumpanya ay nawala ng walang bakas. Hindi nagtagal ay lumitaw ang isang gintong buhok na figure sa ancient dream realm. Ang mga iniisip ni Francis pagkatapos ay pumasok sa misty spatial world at wala siyang nakitang kakaibang bakas. Noong nakaraan, maaaring nakapasok na si Francis sa ancient desolate realm of gods bago pa man siya pumasok, at ito ay dahil gumugol siya ng napakatagal na oras sa ancient dream realm. Ang ancient dream realm ay puno ng ancient origin aura, kaya malinaw na espesyal ito. Gaya ng iniisip ko, tuluyan na akong mawawala sa ancient desolate realm of gods pagkatapos kong makapasok sa ancient dream realm. Anong klaseng dimensyon ang ancient dream realm, at nasaan ito sa fan universe? Ngumiti si Francis pagkatapos ay bumantong hininga. Malapit nang umalis ang tunay na Diyos Gareth. Nararamdaman ni Francis ang sitwasyon sa labas ng mundo sa pamamagitan ng misty spatial world. Hindi maaaring payagan ni Francis ang tunay na Diyos na si Gareth na umalis ng ganito. Kung hindi mahanap ng tunay na Diyos na si Gareth si Francis, tiyak na hahanapin niya ang buong isla at kikilos laban sa lahi ng Blazing Fire Golden Ship. Sure! Bumalik si Francis sa misty spatial world. Sa labas ng mundo, ang kahinahinalang True God na si Gareth ay biglang nakaramdam ng mahinang kaguluhan sa kalawakan at naramdaman kung saan nagtatago si Francis. Damn, nandito pa siya. Ang tunay na Diyos na si Gareth ay nagalit. Nang malapit na siyang umatake, bumalik sa normal ang espasyo, at nawala ang target na kakalock niya lang. Paano ito posible? Ano ang nangyayari? Ang tunay na Diyos ay hindi maintindihan ni Gareth at napuno ng kahihiyan at galit. Wala siyang magagawa sa isang peak stage na Mystic Light Realm. Talagang nagtatago pa rin dito ang brat na iyon. Ang tunay na Diyos na si Gareth ay nagpahayag ng isang mapag-isip na ekspresyon. Bagamat hindi niya mapipilitang lumabas si Francis at ang kumpanya, tiyak nalilito si Francis sa sandaling magsimula siyang umalis. Hindi ako naniniwala na mananatili ka doon magpakailanman. Ang tunay na Diyos na si Gareth ay umungal sa galit at naglabas ng isang token ng mensahe. Pumunta kayong lahat dito. Nagpadala ng mensahe ang tunay na Diyos na si Gareth, at ang lahat ng mga disipulo at tagapaglingkod sa teritoryo ng Skyfeather Island Lord ay nagtungo sa tunay na Diyos na si Gareth. Dahil dinala ng Skyfeather Island Lord si Froilan sa Golden Jade Ray sa Blue Ocean Bay, si True God Gareth ang namamahala sa Skyfeather Island. Mayroong 10 peak stage na Mystic Light Realms at 10 demigod sa pagitan ng 20 tagapaglingkod.
Ang tatlong disipulo ay pawang mga demigod din, at ang kanilang lakas ay tiyak na nalampasan ang mga normal na demigod. Bantayan ang lugar na ito at iset up ang Heaven Luo Earthsha Array. Malamig na utos ni True God Gareth, at nagsimulang kumilos ang grupo. Bukod sa teritoryo ng Skyfeather Island Lord, may isa pang ipinagbabawal na lugar ang Skyfeather Island. Ang ipinagbabawal na lugar na ito ay may napakalakas na hanay na itinakda ng mga puwersa ng Skyfeather Island Lord sa paligid nito. Tiyak na mamamatay ang rank 1 True Gods kung papasok sila, at kahit ang rank 2 True Gods ay hindi makakalusot dito. Walang puwersa sa Skyfeather Island ang nangahas na saktan ang puwersa ng Skyfeather Island Lord. Gayunpaman, marami sa mga puwersa sa Skyfeather Island ang nag-usisa kung bakit isang array ang itinayo sa lugar na ito. Ang tunay na Diyos na si Gareth ay nagkakampo pa sa paligid ng lugar na ito. Anong uri ng sikreto ang naroon? Isang itim na bundok na umabot sa mga ulap ay matatagpuan sa kabilang panig ng Ancient Desolate Realm of Gods. Ang mga ulap sa paligid ng itim na bundok ay itim din, at sila ay napakakapal. Kahit si Divine Sense ay hindi nakapasok. Maraming mahiwagang figure ang nakaupo sa isang malaking bulwagan. Ang mga aura mula sa mga taong ito ay napakalakas. Wala sa kanila ang mas mahina kaysa sa tunay na Diyos na si Gareth. Isang kakaibang figure na tila gawa sa itim na tubig ang nakaupo sa pinakaharap ng bulwagan. Walang mukha ang figure. Pag-uulat sa Divine Lord, hindi namin natagpuan si Wu Heng. Isang lalaking nakasuot ng itim na nakabaluti ang lumuhad sa labas ng malaking bulwagan na may labis na paggalang. Isang bungkos ng basura. Isang boses ang tumunog sa dimensyon ng kaluluwa mula sa figure na tila gawa sa itim na tubig. Nagdulot ito ng bahagyang panginginig ng mga puso ng mga eksperto na naruroon. Sa sandaling ito, isa pang figure ang pumasok sa malaking bulwagan. Divine Lord, may natuklasan kaming kaguluhan mula sa Ancient Godseal sa hilagang kanlurang direksyon ng gulong zone. Ang mga figure na naruroon ay nagsiwalat ng nabigla na ekspresyon nang marinig nila ito, at ang tensyon na kapaligiran ay agad na nawala. Divine Lord, ang paglalakbay ay napakalayo. Ang subordinate na ito ay handang pumunta at bawiin ang sinaunang Godseal. Tumayo ang isang lalaking nakasuot ng dark purple na damit. Malinaw na ito ang pinakamainam na oras para tapusin ang isang mahalagang gawain. Pupunta ako. Isang boses na nakakapanghina ng buto ang tumunog sa sandaling ito, at tumayo ang isang lalaking natatakpan ng mga purple na tato at itim na benda. Ang taong nagsalita kanina ay agad na nagpakita ng isang mahinang ngiti, pagkatapos ay umupo. Okay, Ancient God Black Sky. Ang iyong misyon ay bawiin ang Ancient Godseal at patayin ang sinumang pumipigil sa iyo. Ang figure na tila ginawa mula sa itim na tubig ay agad na naglaho, na para bang wala ito noong una. Nagsimula na ring umalis ang ibang mga figure sa loob ng malaking bulwagan. 1167. Malinaw na napansin ni Francis ang hanay ng pagpatay sa labas ng mundo, ngunit hindi siya nagmamadaling umalis. Ang Ancient Dream Realm ay halos kapareho sa Ancient Desolate Realm of Gods, kaya ang pananatili dito ay katulad ng pananatili sa Ancient Desolate Realm of Gods kay Francis. Kung hindi dahil sa katotohanang marami siyang bagay na kailangan niyang gawin sa labas ng mundo, maaaring manatili si Francis sa Ancient Dream Realm magpakailanman. Ang Black Destruction Serpent Dragon sa Misty Spatial World ay nakaramdam ng labis na kakaiba kung bakit hindi ipinagpatuloy ni True God Gareth ang pag-atake sa kanila. Tiyak na hindi dahil mabait ang tunay na Diyos na si Gareth at nagpas siyang umalis. Ito ay dahil hindi sila mapipilit ng tunay na Diyos na si Gareth na palabasin sa Misty Spatial World. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi pipi at maaaring hulaan na ito ay dahil kay Francis. Si Francis ay babalik sa Misty Spatial World sa isang iglap at pagkatapos ay mawawala muli. Hindi alam ng Black Destruction Serpent Dragon kung saan nagpunta si Francis, ngunit kung ayaw sabihin ni Francis, hindi nito malalaman. Gayunpaman, wala sa mga iyon ang mahalaga. As long as safe sila, okay lang.
Tiyak na magbibigay si Francis ng mga mapagkukunan sa Black Destruction Serpent Dragon upang mabuhay, at pagkatapos ay maaari silang maningil. Si Francis ay nakatayo sa isang higanting itim na unggoy sa loob ng Ancient Dream Realm. Ang itim na unggoy na ito ay may nakakatakot na ekspresyon. Ang mga madilim na ilaw ay kumikislap sa mga mata nito, at mayroon itong pares ng itim na pakpak sa likod nito. Ito ang pinakamalakas na espiritual na alagang hayop na mayroon si Francis sa ngayon. Isa itong Blackwing Demonic Ape, isang rank 2 True God na may bloodline na nirerango sa ika-6312 na pwesto sa 10,000 Ancient Races. Master, ang Blue-Eyed Ice Wolf race ay hindi dapat maliitin. Bagamat ang kanilang bloodline ay hindi kasing lakas ng sa akin, may bentahe sila sa mga numero. Sabi ng Blackwing Demonic Ape kay Francis. Hehe, sa tingin mo ba natatakot ako sa kanila? Ngumiti si Francis nang may kumpiyansa. Hindi mabilang na mga hayop ang nakatayo sa likuran niya. Mayroong isang nakakatakot na beast horde na sumunod sa mga yapik ni Francis. Bagamat ang ilan sa kanila ay mahina, si Francis ay palaging gumagamit ng mga numero upang manalo sa Ancient Dream Realm. Maaalis din ang pakikipaglaban ang mga mahihina at magpapalakas sa mga eksperto. Ito ang batas ng kaligtasan. Ang malakas ay umangkop habang ang mahina ay inalis. Hindi nagtagal ay dumating si Francis sa teritoryo ng Blue-Eyed Ice Wolf race. Ang lugar na ito ay puno ng matatayog na puno at nagyayelong ambon. Ang isang layer ng yelo ay natatakpan ang maraming puno, at sa gitna ng kagubatan na ito ay isang lawa. Siyempre, ang lahat ng mga mapagkukunan dito ay mula sa mga elemento ng yelo at tubig. Sa sandaling ito, ang Blue-Eyed Ice Wolf race ay nagtipon na sa hangganan ng kagubatan upang protektahan ang kanilang teritoryo. Bagamat sila ay may mabangis na titig, naglalaman din sila ng bakas ng takot dahil napakalaki ng beast horde ni Francis. Tao, ano ang kahulugan nito? Isang higanting Blue-Eyed Ice Wolf ang naglabas ng nakakapanghinayang layunin. Sa masusing pagsisiyasat, napagtanto ni Francis na itong Blue-Eyed Ice Wolf race ay isang rank 3 True God. Bow down to me or else wag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Mahinang sabi ni Francis. Ang Skyfeather Island ay mayroon ding grupo ng Blue-Eyed Ice Wolf race, at nagpadala sila ng mga tao upang patayin si Francis, kaya wala siyang anumang uri ng damdamin para sa kanila. Nagsisimula na ring maguluhan si Francis kung bakit hindi naging anyo ng tao ang mga hayop sa Ancient Dream Realm. Halos lahat ng lahi sa Ancient Desolate Realm of Gods ay nasa anyong tao. Imposible. Ang Blue-Eyed Ice Wolf race ay hindi yuyuko sa isang mahinang lahi na tulad mo. Malamig na sabi ng nangungunang Blue-Eyed Ice Wolf. Pagkatapos ay ipapayuko kita. Ikinawi ni Francis ang kanyang kamay, at ang hukbo ng mga halimaw na nasa likuran niya ay nadurog. Si Francis ay hindi lang nakaupo doon. Sinugod niya ang nagyayelong gubat kasama ang Blackwing Demonic Ape. Hindi siya pumunta sa Ancient Dream Realm para maglaro. Narito siya upang ipaglaban ang mga mapagkukunan at dagdagan ang kanyang lakas. Kapag sapat na ang kanyang lakas, babalik si Francis sa Ancient Desolate Realm of Gods at papatayin ang True God Gareth. Si Francis at ang Blackwing Demonic Ape ay lumipad patungo sa pinakamalakas na eksperto ng Blue-Eyed Ice Wolf race. Napakabilis. Nagulat si Francis. Ang Blue-Eyed Ice Wolf race ay nagdadalubhasa sa mga elemento ng yelo at tubig, kaya ito ay napakaliksi rin. Perpektong sinalungat nito ang Blackwing Demonic Ape. Ang kasalukuyang lakas ni Francis ay hindi sapat para labanan ang rank 3 True God Blue-Eyed Ice Wolf. Maaari lamang siyang magtago sa likod ng Blackwing Demonic Ape at magpakawala ng mga pag-atake. Mula sa hitsura nito, kailangan kong matuto ng bagong pamamaraan ng paglipad. Nakatutok ang mga mata ni Francis. Pagkarating sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang bentahe ni Francis sa bilis ay nabawasan. Si Francis ay mas mabagal pa sa True God Glaze, at ang True God Gareth ay halatang mas mabilis kaysa kay Francis. Ang Blue-Eyed Ice Wolf na ito ay napakabilis din, at ang pinagsamang pag-atake ni Francis at ng Blackwing Demonic Ape ay walang nagawa dito.
Ang Lightning Wings flying technique ni Francis at Lightning Wings spatial flash ay masyadong mababa ngayon. Kahit na ang kanyang sacred power of wind lightning ay napakalakas, hindi nito kayang bawiin ang mga pangunahing depekto sa flying secret technique. Alab ng kidlat ng Tribulation ay nagtipo ng mga simbolo ng God Tribulation Lightning sa kaliwang mata ni Francis. Dahil hindi siya kasing bilis ng Blue-Eyed Ice Wolf, maaari lamang gumamit si Francis ng iba pang mga pamamaraan. Ang pinsalang dulot ng Tribulation Lightning Eye Flame ay direktang nauugnay sa bilang ng mga simbolo ng God Tribulation Lightning, kaya kahit na ang soul intent ni Francis ay hindi kasing lakas ng Blue-Eyed Ice Wolf, maaari pa rin itong magdulot ng maraming pinsala. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Francis ay ang paglaban ng Blue-Eyed Ice Wolf sa Tribulation Lightning Eye Flame ay napakalakas. Ilusyon ng extreme light. Ang mga mata ng Blue-Eyed Ice Wolf ay biglang lumingon kay Francis at nagradiated ng malakas na eye bloodline power ng ice. Hindi maganda, ang Blue-Eyed Ice Wolf ay may ice water bloodline at eye bloodline din. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis. Kahit na ang eye bloodline ng Blue-Eyed Ice Wolf ay napakahina, ang sariling cultivation ng lobo ay napakataas. Kung si Francis ay tinamaan ng pag-atake nito, siya ay nasa problema. God Eye Duplication. Ginamit ni Francis ang bagong kakayahan ng kanyang God Eye nang walang pag-aalinlangan. Isang panaginip na gintong liwanag ang bumungad sa kaliwang mata ni Francis. Weng! Isang identical illusionary power of ice ang bumaril mula sa kaliwang mata ni Francis. Paano ito posible? Ang kapangyarihang iyon ngayon lang. Ang ekspresyon ng Blue-Eyed Ice Wolf ay naging gulat nang bumagal ito at tumingin sa kaliwang mata ni Francis nang may pagkabigla at bakas ng takot. Blackwing Demonic Ape, singil. Nagulat si Francis bago agad na nagutos. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari, ngunit ang Blue-Eyed Ice Wolf ay hindi kasing lakas noong nakaraan, at hindi nagtagal ay natalo ito ni Francis, ang Blackwing Demonic Ape, at ang iba pang mga hayop. Nawalan ito ng kakayahang lumaban, at itinatak ni Francis ang isang Dark Heart Seal dito. Matapos maalipin ang pinakamalakas na eksperto sa lahi ng Blue-Eyed Ice Wolf, hindi nagtagal natapos ang labanan. Ayusin ang mga samsam sa digmaan, pagkatapos ay magulat sa akin. Nagutos si Francis at hindi na nag-abala pa sa mga halimaw na ito. Sa sandaling ginamit niya ang kanyang origin power, may naramdaman si Francis na kakaiba. Ang kakaibang sensasyon na ito ay hindi lumitaw sa Ancient Desolate Realm of Gods, at nangyari lamang sa Ancient Dream Realm. Biglang naramdaman ni Francis na humina ang pagsupil sa kanya mula sa Ancient Dream Realm. Nangangahulugan ito na tinanggap na ngayon ng Ancient Dream Realm si Francis. Si Francis ay sumanib din sa Ancient Dream Realm. Nakaramdam siya ng mainit at natural na pakiramdam mula sa lahat ng bagay sa paligid niya. Nagliwanag ang mga mata ni Francis, at bigla siyang naisip ng isang posibilidad. Kung ang aking kaliwang mata ay magiging isang God Eye, kung gayon ang sinaunang Dream Realm ay maituturing na origin dimension ng aking God Eye. Sa ngayon, ito ay karaniwang nagpapakita sa akin ng mga palatandaan na mayroon akong bahagyang kontrol sa dimensyong ito. Sabi ni Francis sa kanyang sarili na may pananabik. Kung tama ang mga hula ni Francis, sa sandaling ang kanyang God Eye ay ganap na nagising ay ang sandali na ang sinaunang Dream Realm ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Si Francis ang magiging pinakamataas na tagapamahala ng dimensyong ito, at lahat ng mapagkukunan ay magiging kanya. Ang lahat ng makapangyarihang lahi dito ay nasa ilalim din ng kanyang kontrol. Siyempre, hula lang ito ni Francis. Kailangan kong maging mas malakas para mapatunayan ang lahat ng iyon. Ang mga mata ni Francis ay mapagpasyahan, at ang kanyang pagnanais na maging malakas ay lumakas. Iniulat ng Beast Horde ni Francis ang sitwasyon kay Francis. Ang kanilang pagkalugi sa pagkakataong ito ay medyo malaki. Pagkatapos ng lahat, ang lahi ng Blue-Eyed Ice Wolf ay napakabagsik, at nag-specialize sila sa yelo, tubig, at mga ilusyon. Kasabay nito, ang mga benepisyong nakuha nila sa pagkakataong ito ay ang pinakamalaking nakuha ni Francis sa ngayon. Bukod sa malaking halaga ng yamang yelo at tubig, mayroon ding dalawang substandard na minahan ng God Crystal at isang pamana para sa Dao of Ice.
May mana dito. Nagulat si Francis. Hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay. Gayunpaman, unang dumating si Francis sa isang substandard na God Crystal na minahan at hindi nag-abala sa mana sa ngayon. Halika! Kinuha ni Francis ang buong substandard na minahan ng God Crystal at inilagay ito sa Misty Spatial World. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay biglang huminto sa paglilinang at binuksan ang mga mata nito. Isang nagniningning na puting kristal na minahan pagkatapos ay bumagsak sa lupa at naging sanhi ng pag-alo ng langit at lupa ni Yuan Chi. Isang buong substandard na God Crystal na akin. Lumawak ang bibig ng Black Destruction Serpent Dragon sa hindi makapaniwala. Inihagis ni Francis ang isang buong substandard na minahan ng God Crystal sa Misty Spatial World. Kailangang malaman ng isa na ang isang substandard na God Crystal na minahan ay ang batayan ng isang 4-star power. Kung walang minahan ng kristal, tiyak na makakaranas ng pagbagsak ang mga 4-star powers at maglalaho sa Ancient Desolate Realm of Gods. Kung ikukumpara sa pagkabigla ng Black Destruction Serpent Dragon, hindi natin nagsina Wilfred, Winfred, at ang maliit na Paz ang magnanakaw. Saan nagpunta ang brat na iyon? Paano siya makakapaglabas ng isang bagay na napakahalaga? Umikot ang mga mata ng Black Destruction Serpent Dragon. Malinaw na hindi nito inilagay ang substandard na God Crystal sa mga mata nito, ngunit ito ay isang himala na si Francis ay nakabunot lamang ng isang buong minahan sa kanyang kasalukuyang pagtatanim. Little Black, ilagay ang minahan sa lupa. Ang boses ni Francis ay tumunog sa isipan ng Black Destruction Serpent Dragon. Walang magawa ang Black Destruction Serpent Dragon na hiniling ni Francis. Iilan lamang na nilalang sa Misty Spatial World ang maaaring gumamit nitong substandard na God Crystal Mine, kaya ang bilis ng paglilinang ng Black Destruction Serpent Dragon, Winfred, Wilfred, at ang maliit na Paz ang magnanakaw ay tumaas ng ilang beses. Ang mga miyembro ng iba't ibang puwersa sa Skyfeather Island ay naglakbay patungo sa hanay. Malinaw na gusto nilang malaman kung bakit ang mga puwersa ng Skyfeather Island Lord ay nagset ng ganitong nakakatakot na hanay dito. Walang anuman sa loob ng array. Isang buwan na ang lumipas, ngunit walang umalis mula sa puwersa ng Skyfeather Island Lord. Anong nangyayari? Maaaring may lalabas na kayamanan. Pinalibutan ng lahat ng intel agent sa Skyfeather Island ang lugar na ito, ngunit ang ilan sa mga karera sa malapit ay biglang naisip ng isang posibilidad. Nang habulin ng tunay na Diyos na si Glaze si Francis, wala sa kanila ang muling nagpakita. Ngayon, ang tunay na Diyos na si Gareth ay nagtakda ng isang array sa ilang random na lugar at personal na binantayan ito. Lahat sila ay nagsimulang magtaka kung ang tunay na Diyos na si Gareth ay naghihintay kay Francis, ngunit ito ay kanilang hula lamang. Hindi nila alam kung saan nagpunta si Francis o kung bakit nag-set up ang True God Gareth ng isang killing array sa hangin. Sa isang bundok ilang dosenang libong milya ang layo mula sa Heaven Luo Earth array ay ang tunay na Diyos na si Gareth. Ang kanyang divine sense ay nakalock sa array. Muling lumitaw. Ang mga mata ni True God Gareth ay kumislap, ngunit ang liwanag ay agad na nawala. Ang kaguluhan sa kalawakan ay lilito lamang paminsan-minsan at panandalian lamang, na parang pinaglalaroan ng tunay na Diyos na si Gareth. Ang kaguluhan sa kalawakan ay lumitaw ng 3 beses sa nakalipas na buwan. Gayunpaman, talagang kailangan ni True God Gareth na patayin si Francis o kung hindi ay hindi siya makakapagulat sa Skyfeather Island Lord. Higit pa rito, ang mga kayamanan ni Francis ay lubhang kaakit-akit din. Ang problema ay ang tunay na Diyos na si Gareth lamang ang nakakaramdam ng kaguluhan sa kalawakan, kaya kailangan niyang manatili rito kung sakaling tumakas si Francis nang wala siya. Hayaan mo akong makita kung hanggang kailan ka makakapagtago. Ang tunay na Diyos na si Gareth ay may malungkot na ekspresyon. Hindi siya naniniwala na si Francis ay maaaring magtago sa hindi alam at hindi matukoy na dimensyong iyon magpakailanman. 1168. Sa loob ng teritoryo ng Blue-Eyed Ice Wolf Race sa Ancient Dream Realm ay isang ice pond. Sa ilalim ng pond ay isang mana, ngunit dahil ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay medyo mababa ang ranggo sa 10,000 ancient races, hindi magiging masyadong malakas ang mana na ito.
Higit pa rito, dalubhasa si Francis sa daw ng apoy at kidlat ng hangin, at kasalukuyang naiintindihan niya ang daw ng metal. Wala siyang masyadong dagdag na oras para linangin ang Daw of Ice. Gayunpaman, ito ay isang magandang lugar para sa Wilfred upang linangin. Dinala ni Francis sina Wilfred at Winfred sa Ancient Dream Realm, at ang teritoryo ng Blue-Eyed Ice Wolf race ay naging personal cultivation ground ni Wilfred. Bagamat ang kanyang cultivation ay nasa peak stage pa lamang ng Mystic Light Realm, ang kanyang kabuoang lakas ay mabilis na tumataas. Whoosh! Mabilis na lumipad si Francis sa Ancient Dream Realm. Ang pagsupil sa akin mula sa sinaunang Dream Realm ay hamina. Ang bilis ko pa rito. Bahagyang ngumiti si Francis at nakarating sa tuktok ng isang bundok. Bukod sa bilis, ang sensory at sight-based na kakayahan ni Francis ay lumakas din. Ang pangitain ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay lubhang nakakatakot, ngunit ngayon ay mas nakakatakot ito. Ito ay nakakakita ng higit sa 1,000,000 milya sa Ancient Dream Realm. Gayunpaman, mawawala ang lahat ng ito kung babalik si Francis sa Ancient Desolate Realm of Gods. Umupo si Francis, at ilang mapagkukunan at God Crystals ang lumitaw sa kanyang harapan. Upang madagdagan ang kanyang lakas sa loob ng maikling panahon, nagpasya si Francis na huwag nang gumamit ng substandard na God Crystals. Bagamat bihira ang God Crystals, si Francis ay may ilang substandard na God Crystal mine sa Ancient Dream Realm, at ang God Crystals ay paminsan-minsan ay nabuo sa substandard na God Crystal Mina, na maaari niyang i-duplicate gamit ang kaliwang mata. Boom! Inilipat ni Francis ang 5 Elemental Wind Lightning Technique para makuha ang purong Divine Power at Heaven Earth Yuan Chi sa loob ng resources. Kasabay nito, inilipat ni Francis ang Lightning Fire Obliteration upang pinuhin ang kanyang Sacred Lightning Body gamit ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Ito ay mga pisikal na aspeto lamang. Sinusuri din ni Francis ang mga lihim na pamamaraan ng paglipad sa loob ng kanyang kaluluwa. Si Francis ay nakapatay ng napakaraming demigod pagkatapos na makarating sa Ancient Desolate Realm of Gods, at pinatay pa niya ang True God Glaze. Ang mga ekspertong ito ay lahat ay may maraming mga diskarte sa paggalaw sa loob ng kanilang mga interspatial na dimensyon, kaya sinubukan ni Francis na unawain silang lahat at lumikha ng isa na angkop para sa kanyang sarili. Ang Lightning Wings Flying Techniques ay naglalaman ng daw ng hangin at daw ng kidlat, ngunit ang hangin ay napakaliksi at mas angkop para sa pag-iwas. Sa mga tuntunin ng dalisay na bilis, ang kidlat ay mas mahusay, kaya maaari akong sumuko sa elemento ng hangin. Ang metal ay kasing bilis ng liwanag at tumatagos sa lahat ng bagay. Sa mga tuntunin ng bilis, ito ay kapantay ng kidlat. Kung makakagawa ako ng flying technique na nabuo ng Daw of Lightning at ng Daw of Metal, hindi dapat masyadong masama ang epekto. Hindi nagtagal ay nagpasya si Francis sa kanyang landas, ngunit napakahirap na lumikha ng sarili niyang flying secret technique mula sa simula. Mas magiging mas madali kung makakabasa siya ng iba pang pamamaraan ng paglipad ng Metal Lightning. Lumipas ang 1 buwan, at gumawa si Francis ng maraming improvement sa 5 Elemental Wind Lightning Technique at Golden Kun Sacred Lightning Body. Gayunpaman, hindi siya nakagawa ng flying technique. Sure! Kumuha si Francis ng 2 bunga ng baging. Ang isa ay ginto habang ang isa naman ay madilim na asul. Ang 2 prutas na ito ay naglalaman ng layunin ng metal at kidlat, ayon sa pagkakabanggit. Ang kristal na layer sa paligid nila ay ganap na natanggal sa ngayon. Sa sandaling lumitaw ang 2 bunga ng baging na ito, pumasok si Francis sa isang mundong puno ng gintong liwanag at kidlat. Kumalat ang kidlat sa kalangitan habang ang gintong liwanag ay sumisikat sa lahat ng dako. Lumipas ang 1 pang buwan, at binuksan ni Francis ang kanyang mga mata. Weng weng weng. Isang pares ng eskarlate na pakpak ng kidlat ang nabuo sa likod ni Francis at nag-shoot ng liwanag sa kalangitan. Ang mga pakpak sa likod ni Francis ay nagsimulang dahan-daang naging maliwanag na gininto ang kinang habang ang lahat ng kapangyarihan ng metal ay nagsimulang umahan patungo kay Francis. Ang gintong liwanag ay kumislap sa lahat ng dako sa langit at lupa. Whoosh! Mabilis na lumipad si Francis pasulong habang ang purong gininto ang mga pakpak sa likod niya ay nag-iwan ng bakas ng gintong liwanag sa kalangitan.
Si Francis ay naging mas mabilis at mas mabilis. Tila nalampasan niya ang lahat, at walang makakapidyaw sa kanya. Whoosh! Si Francis ay parang isang naglalagablab na gintong bulalakaw na bumibilis sa langit at lupa. Walang makakita sa kanyang figure. Hindi binibilang ang bentahe ng Ancient Dream Realm, magiging doble ang bilis ko sa Ancient Desolate Realm of Gods kumpara noong ginamit ko ang Lightning Wings Flying Technique. Inihayag ni Francis ang labis na kagalakan na ekspresyon. Ito ay nasa ilalim pa rin ng batayan na nilikha lamang ni Francis ang pamamaraan ng paglipad. Habang naiintindihan niya ang higit at higit na layunin ng metal, magagawa ni Francis na suriin ang pamamaraan ng paglipad at pagbutihin ito ng mas mabilis. Gumamit si Francis ng mga divine technique bilang batayan upang lumikha ng kanyang flying technique, kaya kapag natapos na ang flying technique ni Francis, ito ay isa ring divine technique kahit papaano. Ngayon ay dapat kong subukan ang mga special na pamamaraan. Si Francis ay may nasasabik at umaasang ekspresyon. Weng weng weng. Ang purong gininto ang mga pakpak sa likod ni Francis ay naging gininto ang asul na kidlat. Lightning Wing Spatial Flash. Ang mga pakpak sa likod ni Francis ay naglabas ng nakakabinging pagsabog habang siya ay lumilipad. Sa sandaling ito, si Francis ay tila naging isang kidlat na naglakbay ng ilang dosenang libong milya ng sabay-sabay. Ito ay parang isang kidlat na kumikislap. Gamit ang metal bilang pangunahing batayan para sa paglipad at pagsuporta dito gamit ang hangin at kidlat. Para sa spatial technique, gamit ang Daw of Lightning bilang batayan na may metal at wind bilang suporta. Ito ang ubod ng mga diskarte sa paglipad ni Francis. Tawagin natin itong Metal Lightning Radiance Flying Technique. Pinangalanan ni Francis ang kanyang flying technique. Siyempre, ang kasanayang ito ay nilikha lamang ni Francis, at mayroon pa ring puwang para sa pagpapabuti. Pagkatapos ay sinimulan ni Francis na linangin ang diskarteng ito at pagbutihin ito. Ang mga hayop sa teritoryo ni Francis ay nakakakita ng mga kumikislap na gintong ilaw at kumukulog na kidlat na kumikislap sa kalangitan araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, ang Metal Lightning Radiance Wings technique ni Francis ay naging perpekto, at ang kanyang paglipad ay mas mabilis kaysa dati. Ang kasanayan ay hindi bababa sa isang mid-tier na divine technique. Nakatulong din si Francis sa pag-unawa sa Daw of Metal sa 5 Elemental Wind Lightning Technique at sa Golden Kun Sacred Lightning Body. Sa loob ng kalahating taon, nilinang ni Francis ang parehong mga diskarteng ito sa mga unang yugto ng kanilang kasalukuyang mga antas at tiniyak na ang kanilang mga pundasyon ay napakatibay. Ang lahat ng kanyang aspeto ay bumuti, at si Francis ay maaaring makapasok sa mga huling yugto ng parehong mga diskarte anumang sandali. Guru, ang tunay na Diyos na si Gareth ay umalis na. Ang boses ng Black Destruction Serpent Dragon ay tumunog sa isipan ni Francis sa sandaling ito. Sa panahong ito, si Francis ay palaging nasa Ancient Dream Realm at walang pakialam sa kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Ang ginawa lang niya ay hayaan ang Black Destruction Serpent Dragon na bantayan kung ano ang nangyayari sa labas lalo na sa True God Gareth. Naiwan siya. Unti-unting nawala ang figure ni Francis sa Ancient Dream Realm at lumitaw sa Misty Spatial World. Kung narito pa ang True God Gareth, tiyak na mararamdaman niya ang spatial disturbance sa Heaven Luo Earth Share at aatakihin ang lugar kung saan nakatago ang Misty Spatial World, ngunit walang nangyari sa labas ng mundo. Sa hitsura nito, tunay na umalis ang tunay na Diyos na si Gareth. Maaaring pumunta siya sa Blazing Fire Golden Ship Race para malaman ang higit pa tungkol sa akin. Bulong ni Francis sa kanyang puso at nagsimulang mag-isip. Sa mga mata ng isang rank 3 na tunay na Diyos, ang naglalagablab na apoy na Golden Ship Race ay parang isang grupo ng mga langgam. Ang pagpatay sa kanilang lahat ay nakasalalay sa tunay na Diyos na si Gareth. Ngunit ang tunay na Diyos na si Gareth ay binantayan ng lugar na ito sa loob ng kalahating taon. Nangangahulugan ito na ang Skyfeather Island Lord ay wala. Pagsusuri ni Francis, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ayon sa hula ni Francis, ang Skyfeather Island Lord ay malamang na pumunta sa Golden Jade Race kasama si Froilan. Dahil wala ang Skyfeather Island Lord, mas ligtas si Francis. Little Black, sumama ka sa akin.
Lumitaw sa mga mata ni Francis ang layunin ng labanan. Dahil wala si True God Gareth at ang Skyfeather Island Lord, naisip ba nila na mapipigilan ng napakaliit na Heaven Luo Earthsea Array si Francis at ang kumpanya? Higit pa rito, kung papatayin ni Francis ang mga taong ito at nagsimulang magtungo sa teritoryo ng Skyfeather Island Lord, mapipilitin ng tunay na Diyos na si Gareth na bumalik. Mabuti. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may malamig at nakakatakot na ekspresyon. Naka-recover na ito ngayon sa cultivation ng isang rank 1 True God, at gusto nitong lumabas at lumaban matagal na ang nakalipas. Sa labas ng mundo, ang 23 disipulo at tagapaglingkod ng Skyfeather Island Lord ay walang magawa. Nanatili sila dito ng kalahating taon at itinakda ang array na ito, ngunit ang hanay na ito ay naglalaman lamang ng hangin. Ay, hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng Second Island Lord. Tama, personal na binantayan ng Second Island Lord ang lugar na ito sa loob ng kalahating taon din. Ang lahat ay naglakas loob lamang na makipag-usap sa mababang tono pagkaalis ng tunay na Diyos na si Gareth, ngunit hindi sila nang ahas na sampay ng Second Island Lord na halatang halata. Mula dito, makikita ng isa na ang kapangyarihan ng tatlong Island Lords ay nakatanim sa kanilang mga puso. Gayunpaman, biglang lumitaw ang dalawang figure sa loob ng array out of nowhere. Ang isa sa kanila ay nababalutan ng itim na kaliskis, at ang kanyang mga mata ay malamig at uhaw sa dugo. Nadudurog ang puso ng isa. Ang isang tao ay napakasamang gwapo, at ang kanyang gininto ang buhok ay hinay pa ng hangin. Ang nag-iisang gininto ang mata ay kalmado at tahimik. Ano? Bakit may tao sa loob? Ang isa sa mga mas seryosong disipulo ay agad na nanlaki ang kanilang mga mata sa pagkagulat. Mabilis. Simulan ang hanay ng pagpatay. Isa sa mas malalakas na demigod na disipulo ay agad na umungal, at sinimulan ng lahat ang Heaven Luo Earthsea Array gamit ang kanilang sacred power. Isang array na itinakda ng 23 sa kanila ay hindi kapani-paniwalang malakas. Kahit na ang rank 2 True Gods ay hindi nagawang makalusot dito. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Ipinalibot ni Francis ang Lightning Fire Obliteration nang walang sinasabi at pinagsama ito sa kanyang gintong palad. Ang Sky-destroying Sacred Lightning Palm ay lubhang mapanira laban sa Little Worlds at mga bagay na ganoon, kabilang ang Heaven Luo Earthsea Array. Weng! Isang higanteng golden palm light na natatakpan ng iskarlate gintong apoy ang damapo sa hanay. Boom! 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 Nagsimulang manginig ang hanay, at higit sa 100 ng mga mahihinang tao ang naramdamang kumukulo ang kanilang dugo. Para naman sa Black Destruction Serpent Dragon, naglabas ito ng itim na apoy gamit ang mga kuko nito habang nadudurog ito sa hanay. Boom! Pang! Bam! Isang pag-atake lamang mula sa bawat isa sa kanila ay nagdulot ng mga palatandaan ng pagguho ng Heaven Luo Earthsea Array. Dahil dito ay pumuti ang mga katulong at alagad habang tumatalon ang kanilang mga puso sa takot. Nakakatakot ang 2 taong ito. Ito kaya ang dahilan kung bakit tayo pinatayo ng Second Island Lord dito. Si Francis at ang Black Destruction Serpent Dragon ay lumabas na sa hanay habang ang mga katulong at mga disipulo ay sumisigaw. Tumakbo. Nawala ng kulay ang mga mukha ng lahat ng mga katulong at disipulo nang masira ang Heaven Luo Earthsea Array. Ang mga lingkod at alagad na ito ay nagsimulang manggalit sa takot. Weng! Isang pares ng purong gininto ang pakpak ang lumitaw sa likod ni Francis. Para siyang araw maliwanag at kapansin-pansin. Whoosh! Isang gininto ang liwanag ang kumislap, at 3 tao na tumatakas ay naputol sa kalahati. Whoosh! Muling gumalaw ang gininto ang liwanag, at natamba ang ilang katulong. Napakabilis. Anong uri ng flying secret technique ito? Nagulat ang Black Destruction Serpent Dragon. Isang gintong liwanag ang mabilis na lumipad sa paligid ng langit at lupa at agad na pinatay ang lahat ng nagtangkang tumakas. Pumunta tayo sa teritoryo ng Skyfeather Island Lord. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naging natural nitong anyo, kinuha si Francis, at tinungo ang direksyon ng Skyfeather Island Lord's base.
Ang tunay na Diyos na si Gareth, nakakaalis lang at patungo sa direksyon ng naglalagablab na apoy na Golden Ship Race, ay biglang huminto, at ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo habang hawak niya ang isang message token sa kanyang kanang kamay na kasalukuyang nanginginig. Francis, kung hindi kita papatayin, hindi ako magiging tao. Ang tunay na Diyos na si Gareth ay umungal nang siya ay bumalik kaagad. 1169. Ang balita tungkol sa mga puwersa ng Skyfeather Island Lord na napatay ay nagsimulang dahan-daang kumalat pagkaalis ni Francis. Tanging ang mga patriarch ng pinakamalakas na 5 puwersa sa Skyfeather Island ang may lakas na makalusot sa hanay ng Heaven Luo o Earth siya, ngunit wala sa kanila ang maglalakas loob na pumatay sa mga nasasakupan ng Skyfeather Island Lord. Sino ang taong nakasakit sa tunay na Diyos na si Gareth at pumatay sa mga alagad at lingkod na ito? Sa sandaling ito, si Francis ay nakatayo sa Black Destruction Serpent Dragon habang umaandar ito patungo sa teritoryo ng Skyfeather Island Lord. Habang nasa daan, nakita ni Francis ang ilang puwersa na hindi pa niya nakita. Nakakita pa si Francis ng puwersang mas malakas kaysa sa Blue-Eyed Ice Wolf race. Nakakatakot ang bloodline ng Serpent Dragon na iyon. Nanginginig ang bloodline ng patriarch ng isang puwersa nang maramdaman niyang lumipad ang Black Destruction Serpent Dragon sa kanyang ulo. Bukod sa mga puwersa ng Skyfeather Island Lord, ang pinakamalakas na eksperto sa iba pang puwersa ay ang ranggo ng 2 tunay na Diyos. Sa oras na ito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay naka-recover na sa cultivation ng isang rank 1 True God, kaya halatang natakot sila nang maramdaman nila ang bloodline nito. Kailan lumitaw ang isang napakalakas sa Skyfeather Island? Bulalas ng maraming eksperto nang makita nila ang itim na Serpent Dragon at ang lalaking may gintong buhok na lumipad sa kanilang mga ulo. Whoosh! Ang mga itim na apoy ay kumislap sa hangin habang ang Black Destruction Serpent Dragon ay nag-iwan ng bakas ng escarlate itim na apoy ng destruction kasunod nito. Ngayon na ang Black Destruction Serpent Dragon ay naging mas malakas, ang bilis nito ay tumaas din ng husto. Bilang karagdagan, dahil hinabol ni Francis ang True God Glaze sa isang lugar na hindi kalayuan sa teritoryo ng Skyfeather Island Lord, dumating ang Black Destruction Serpent Dragon pagkalipas ng 1 buwan. Ang teritoryo ng Skyfeather Island Lord ay isang hanay ng mga bundok. Damang-dama mula sa kanila ang malagim na aura na umabot sa langit. Mayroong hindi mabilang na mga libingan na itinayo at ilang malalaking bulwagan ang itinayo sa kalagitnaan ng mga bundok. Sa sandaling ito, may ilang mga tagapaglingkod sa mga bulwagan na ito. Medyo mahina sila, kaya hindi sila tinawag ni True God Gareth kanina. Lahat ng tao fuck off or else papatayin kita. Ipinalibot ni Francis ang kanyang mystic light sacred power at umungal. Isang dumadagandong na boses ang kumalat at umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Bagamat desidido si Francis pagdating sa pagpatay, hindi siya pumatay ng mga inosenteng tao. Ang ilang mga katulong ay agad na lumipad palabas ng mga bulwagan at nagtago pagkatapos umatras sa isang tiyak na distansya, ngunit hindi sila umalis. Naisip nila na si Francis ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman. Sino ang mga ngahas na magdulot ng kaguluhan sa teritoryo ng Skyfeather Island Lord? Gayunpaman, mayroong exception para sa lahat, at si Francis ang exception na ito. Sira! Sabi ni Francis. Who? Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nag-swipe out gamit ang kanyang buntot, pagkatapos ay umabant habang naglalabas ito ng escarlate itim na apoy mula sa kanyang bibig. Ang mga gusali dito ay ginawa mula sa bihira at mahalagang mga materyales at ang mga array ay napakatigas, ngunit sila ay nawasak ng Black Destruction Serpent Dragon's Destruction Dragon Flames. Naging abo ang lahat ng dumaan ng escarlate itim na apoy. Ang sinaunang teleportation array. Direktang dama po ang tingin ni Francis sa ibaba ng mga bulwagan. Whoosh! Agad na dama po ang figure ni Francis sa tabi ng sinaunang teleportation array. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-alinlangan si Francis kung dapat ba niyang gamitin ang teleportation array para umalis na lang. Sa sandaling ito, biglang bumaba ang isang nakakatakot na aura. Francis, ang lakas ng loob mong sirain ang lugar na ito.
Ang tunay na Diyos na si Gareth ay tumingin sa tanawin sa kanyang harapan, at halos lumabas ang apoy ng galit mula sa kanyang mga mata. Sinira pa ni Francis ang lugar na ito. Mahirap ipaliwanag ito kapag bumalik ang kanyang kuya. Ang pagpatay man lang kay Francis at pagkuha ng kanyang mga kayamanan ay sapat na para mapatahimik ang galit ng kanyang nakatatandang kapatid. Ang mga mata ni True God Gareth ay tumutok kay Francis. Ang tanga. Ang teleportation array na ito ay nangangailangan ng array master para i-activate ito. Maaari itong mag-teleport sa anumang iba pang array sa Blue Ocean Bay, ngunit hindi mo ito magagamit. Ang tunay na Diyos na si Gareth ay nagpahayag ng malamig na tingin na puno ng panunuya. Boom! Isang madilim na mundo ang agad na lumitaw sa likod ni True God Gareth. Ito ang kapangyarihan ng kanyang Little World Projection. Gagamitin ng tunay na Diyos Gareth ang kanyang buong kapangyarihan ngayon. Umikot ang mga mata ni Francis. Ang tunay na Diyos na si Gareth ay nagpakawalan ng kapangyarihan ng kanyang munting mundo sa simula pa lamang. Nangangahulugan ito na si Francis ay hindi makakapag-teleport palayo sa alinmang paraan. Kung sinubukan niyang magtago muli sa Misty Spatial World, maraming flaws ang mabubunyag. Whoosh! Dumating ang Black Destruction Serpent Dragon sa tabi ni Francis. Bagamat nakabawi ito sa isang rank 1 True God, hindi ito sapat para harapin ang isang rank 3 True God. Sky Ghost Punch. Ang tunay na Diyos na si Gareth ay sumuntok kay Francis. Sa pagdagdag ng kanyang madilim na mundo, ito ay mas malakas. Si Francis ay hindi nagpalipat-lipat ng anumang Mystic Light Sacred Power. Nakangiti lang siyang nakatayo sa loob ng True God Gareth H's Little World Projection. Ang panaginip na gininto ang liwanag ay biglang sumilay sa kaliwang mata ni Francis habang nakalock ito sa pag-atake ni True God Gareth at agad na sinuri ang istruktura nito. Boom! Isang itim na kamao ang biglang bumaril mula sa kaliwang mata ni Francis. Ano? Ang tunay na Diyos na si Gareth ay agad na nawala ng kakayahang mag-isip habang pinapanood ang dalawang kamao na nagsasalpukan sa hangin. Talagang ginamit ni Francis ang eksaktong parehong diskarte sa pakikipaglaban gaya niya, at pareho rin ang kapangyarihan nito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay biglang naglabas ng ipinagbabawal na mapangwasak na kapangyarihan mula sa kaliwang bahagi ni True God Gareth. Hindi maganda, ang origin power of destruction. Nagbago ang ekspresyon ni True God Gareth. Naramdaman niya ang Black Destruction Serpent Dragon, ngunit ang eksena kanina ay masyadong nakakagulat, kaya nakalimutan niya ito sandali. Hindi niya kailanman minamaliit ang Black Destruction Serpent Dragon dahil mayroon itong bloodline ng Destruction Dragon Race. Destruction Dragon Breath. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagdure ng isang iskarlate itim na banal na apoy. Boom! Isang higanteng malaaraw na iskarlate itim na ball ang apoy ang tila nag-alab sa lahat habang ito ay lumitaw sa langit at lupa. Kahit na ang maliit na mundo ni Gareth ng tunay na Diyos ay sinusunog. Boom! Isang malagim na hangin ang nagkalat sa iskarlate itim na araw. Bilang isang rank 3 True God, ang True God na si Gareth ay halatang maraming nakatagong card. Hindi siya kayang harapin ng Black Destruction Serpent Dragon ng ganoon kadali. Ang tunay na Diyos na si Gareth ay may hawak na isang maitim na sibat na pilak na pinalamutian ng mga buto. Ang dulo ng sibat ay nagmistulang dila na tumutusok sa mga panga ng bungo na nakakakilabot at nakapangangilabot. Gayunpaman, nang nagawa niyang harangan ang pag-atake ng Black Destruction Serpent Dragon, natapos na mabuo ang Tribulation Lightning Eye Flame ni Francis. Boom! Isang bola ng gininto ang puting kidlat ang sumabog sa mukha ni True God Gareth. Arg! Naramdaman ng tunay na Diyos na si Gareth na parang 10,000 kidlat ang bumubuga sa kanyang kaluluwa, at siya ay nasa matinding sakit. Hindi tumigil si Francis pagkatapos ng suntok na ito. Naglabas siya ng isang tatsulok na piraso ng metal. Ding! Ding! Ang tatsulok na piraso ng metal ay naging isang mahabang itim na espada, at ang mga berdeng linya dito ay kumikislap na may mahinang gintong liwanag. Agad na naglaslas si Francis pagkatapos niyang pagsamahin ang kanyang Lightning Fire Obliteration at Divine Power dito. Little Black, tayo na.
Inilagay ni Francis ang Black Destruction Serpent Dragon sa Misty Spatial World, pagkatapos ay hinawakan ang whirlpool sa misteryosong gininto ang bola kaya nag-teleport siya sa Ancient Dream Realm. Ginamit lamang ni Francis ang kakayahan ng pagkopya ng kanyang kaliwang mata upang akitin ang atensyon ng tunay na Diyos na si Gareth para makapaglabas siya ng isang cycle ng pag-atake. Gayunpaman, kapag nakabawi ang tunay na Diyos na si Gareth, magkakaroon pa rin siya ng kalamangan. Alam ni Francis na hindi niya kayang patayin ang tunay na Diyos na si Gareth. Ngayon lang niya ginawa ang lahat para sabihin sa True God Gareth na hindi siya isang taong maaring Year-Okon. Maaari na niyang masira ang tunay na Diyos na si Gareth, at mapapatay niya ito sa lalong madaling panahon. Kung alam ng tunay na Diyos na si Gareth kung ano ang makakabuti para sa kanya, aalis siya, ngunit kung gusto pa rin niyang patayin si Francis, iyon na ang oras ng kanyang kamatayan sa susunod na pagsibol ni Francis. Arg! Francis! Ang tunay na Diyos na si Gareth ay umungal habang inilalabas niya ang galit sa kanyang puso. Siya ay nasugatan ng Destruction Dragon Breath kanina lang, at ang kanyang kaluluwa noon ay labis na nasugatan ng Tribulation Lightning Eye Flame ni Francis. Kinailangan din niyang harapin ang banal na sandata ni Francis. Mula sa simula hanggang sa huli, siya ay nasa defensive. Gayunpaman, sa sandaling ito, muling nawala si Francis sa kalawakan. Ang tunay na Diyos na si Gareth ay hindi makapaghiganti kahit gusto niya. Francis, pinilit mo akong gawin ito. Tunay na Diyos Gareth sumigaw bago umalis. Ang tunay na Diyos na si Gareth ay naglabas ng isang token pagkatapos umatras ng ilang dosenang libong milya at nagpadala ng mensahe. Lahat ng mga eksperto sa tunay na Diyos, pumunta sa lugar na ito. Ang tunay na Diyos na si Gareth ay hindi pipi. Si Francis ay nagtago sa dimensyong iyon sa loob ng kalahating taon at muling lumitaw sa sandaling umalis ang tunay na Diyos na si Gareth. Nangangahulugan ito na nakikita ni Francis kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Kaya, ang True God Gareth ay umatras ng ilang dosenang libong milya at tinipon ang lahat ng True God expert ng Skyfeather Island upang ganap na palibutan ang lugar na ito. Hindi siya naniniwala na si Francis ay maaaring manatili sa pagtatago magpakailanman. Ang ilan sa mga taong ito ay nagdadalubhasa sa mga batas ng space, kaya maaari pa nilang mahanap ang isa sa mga pagkukulang ni Francis o pigilan si Francis na bumalik sa hindi kilalang dimensyong iyon sa susunod. Sa sandaling makumplito ng tunay na Diyos Gareth ang lahat ng iyon, ang teleportation array sa ilalim ng iskarlote itim na apoy ng dragon ay kumislap na may isang pilak na liwanag, at isang puting figure ang lumitaw. Gareth, anong nangyayari? Ang taong ito ay nakasuot ng puting damit at may malamig na ekspresyon. Puti ang buhok niya, pero hindi naman siya masyadong matanda. Nanginig ang katawan ni True God Gareth nang makita ang taong ito. Bumalik na ang kuya niya. Isang kakaibang kaguluhan ang biglang lumitaw sa kalawakan. Bahagyang itinaas ng Skyfeather Island Lord ang kanyang ulo, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa lugar kung saan lumitaw ang kakaibang kaguluhan sa kalawakan. Ang puso ni Francis ay hindi nakakalma sa Ancient Dream Realm. Nagbalik na ang Skyfeather Island Lord. Noong una ay inakala ni Francis na ang malaking kapatid ng True God Gareth at True God Glaze ay isang matandang lalaki, ngunit ito ay isang kabataan. Nangangahulugan ito na siya ay napakatalentado, isang henyo na nakapag-cultivate sa True God rank sa murang edad. Ang Skyfeather Island Lord ay isang rank 4 True God, at siya ang pinakamalakas na tao sa Skyfeather Island. Mukhang matagal na akong hindi makakaalis. Walang magawang ngumiti si Francis. Nagdulot siya ng pagkawasak dito sa pagtatangkang takutin at galitin ang tunay na Diyos na si Gareth. Hindi niya inaasahan na babalik ang Skyfeather Island Lord. Kahit na ang pagkakaiba sa pagitan ng Ancient Dream Realm at Ancient Desolate Realm of Gods ay hindi masyadong malaki, si Francis ay hindi maaaring manatili dito magpakailanman. Ang landas ng martial arts ay malayang gumala at hindi matakot sa panganib o panganib. Sa sandaling ito, si Francis ay ganap na napapalibutan.
Kung hindi siya maglalakas loob na umalis, ito ay lubos na makakaapekto sa kanyang kaisipan, at maaari itong maging problema kapag sumasailalim sa lightning tribulation. Gayunpaman, masyadong maraming problema ang naidulot ni Francis sa pagkakataong ito. Ang paglabas noong bumalik ang Skyfeather Island Lord ay kapareho ng pagdiretso sa kanyang kamatayan. Ang True God experts ng Skyfeather Island ay nagtungo sa lugar na ito. Sila ay orihinal na hindi nasisiyahan sa utos ni True God Gareth, ngunit agad silang wala ng hindi pagkakasundo nang makita nila ang Skyfeather Island Lord. Ang mga dalubhasa sa tunay na Diyos sa gitna nila na nagdadalubhasa sa mga spatial na batas at array ay nag-set up ng isang ipinagbabawal na hanay na sumasaklaw ng ilang dosenang libong milya. Ilang dosenang tao ang lumutang sa himpapawid na 10,000 milya ang layo. Lahat sila ay mga dalubhasa sa tunay na Diyos. Kung magtagumpay ito, hindi kita ay traitor ng masama. Ang Skyfeather Island Lord ay may malamig na ekspresyon. Walang makapagsasabi kung ano ang iniisip niya. Ang True God Skyfire ay naroon din, ngunit ang Skyfeather Island Lord ay hindi nag-abala sa kanya kahit na pagkatapos niyang ipaliwanag ang lahat. Ang Panginoon ng isla ay masyadong mapanghamak. Napuno rin ng takot at pag-aalala ang puso ni True God Skyfire nang makita ang eksenang ito. Hindi niya inaasahan na si Francis ay magdudulot ng labis na kaguluhan sa kanyang sarili. Buntong hininga. Matatapos na ang buhay ko, at babagsak din ang Blazing Fire Golden Ship Race. Maaaring ito ang dahilan kung bakit masyadong nakakadismaya ang Skyfeather Island Lord para kumilos laban sa akin. Napabuntong hininga ang tunay na Diyos Skyfire sa kanyang puso. Francis, hindi ka makakatakas kapag nagpakita ka ulit kahit na may pakpak ka. Ang tunay na Diyos na si Gareth ay may malupit na ekspresyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.